Ang problema, lalo umiinit ang ulo ng tao pag nakikita yung mga kuryente natin dahil Diyos mio, talaga na ang init na ng panahon, ang init pa ng ulo mo pagkalabas ng kuryente mo, sobrang mahal ng kuryente natin. Speaking of kuryente, ngayon nakakaranas tayo ng rotational brownout dito sa Luzon. Is this the first time na nangyari ito sa Pilipinas o nangyari na ito before? Hindi na, ano yan, luminipis talaga yung yung ating supply ng kuryente, pero tag-ulan na eh. Usually sumisikip, nangyayari yan. Kalagitnaan ng summer. Meron na naman ba? Rotational brownout? Actually, laging brownout sa airport. Ay, grabe. Oo, at yung mga karatig... Anong airport yan? NAIA. Wala naman NAIA Airport. Terminal? Terminal 3, nakaraan yung nag-brownout eh. Pero usually kapag nag-brownout yung isang terminal dyan, lahat na yan. Oo, sunod-sunod na yan. Actually, sa amin kahapon, sa village namin, laki ng village namin yan sa bandang Cavite, no? Bigla-bigla, no? Nagbigay sila ng announcement, brownout na. Ang nangyari, lumabas yung mga tao sabay-sabay. Ang traffic doon sa kalsada, palabas. Yung papasok, wala pumapasok eh. Palabas ang traffic. So talagang magkakakambal to eh, no? Magkakambal. Pero alam nyo, nangyari na yan, ha? Baka kasi hindi nyo inabot dahil mga bata po kasi yung aking mga kasama, no? Pero nung panahon po ito, nung pagkatapos nung EDSA 1, sunod-sunod na yung rotational brownout na yan. Pati tubig, wala. Ganyan po nangyari noon. Parang sinasabi. Tapos may experience natin. Ay, talaga naman. Parang may pahiwatig ka. Parang may pahiwatig ka ng EDSA, ha, Coach Oli, ha. Grabe, ha. So bagay, hindi namin inabot yung EDSA na yan dahil EDSA. Inabot namin yung EDSA, matraffic na. Pero yung EDSA Revolution, hindi namin... bata pa kayo siguro. Oo, wala pa. Hindi pa kami kasi pinanganak kami, ang TV na. Yun. Well, ito nga nakakalungkot dahil ngayong mga panahon nito, ang dami nang gumagamit ng mga solar-powered na ilaw, di ba? Pero numinipis pa rin ang ating kuryente. So, ano kaya ang talagang solusyon na pwede natin gawin dito? Huwag na tayo gumamit siguro ng kuryente muna, no? No, back to Stone Age tayo. Kaya lang, pagka ganun, wala na makakapanood sa atin yan. Yun na nga, no? Tiis-tiis muna siguro tayo. Ito ang sinasabi natin, unity. Unity tayo sa kahirapan. Unity sa no? Ano ba tayo doon? Pero alam mo, kung may political will, may paraan naman talaga yan. Kung gusto, may paraan yan. Hindi pwedeng kinakapos yan. Siguro, galaw-galaw. Kung ano-ano, kung saan-saan sila kasi nakafocus bakit nagkakaganyan? Pero speaking of init ng panahon, nung nakaraan, dyan sa may Bulacan, merong mga nakatakas na preso. Ay, naku. Siguro dahil sobrang init ng panahon. Pero ito naman, may 8 nakatakas na preso dyan sa may San Jose del Monte. Ang problema, init ng panahon, supposedly, hindi ka makatulog yan. Sobrang init eh. Paano nakatakas tong 8 to? Master Judea, sa tingin mo? Siguro, itong mga to, mahilig manood ng mga pelikula, itong mga series na di ba? Ito yung Prison Break. Ba't hindi yung mga ginagawa nila doon? Doon talaga pinapakita kung paano sila tumakas. Siguro, napapanood itong mga preso na to. Buti pa yung preso nakapanood. Yung mga pulis na nagbabantay ng presinto, hindi nakapanood. Baka kasamang nanonood. Ayun lang ang problema. Ayan na nga, nakikita nyo dyan. No? Makita nyo yung mga loko-loko. Para lang sila naglalakad. Akala mo, pupunta sila ng Mega Mall. Grabe. Diba? Ayan. Naghiwa-hiwalay pa ng kunyari. Pero, mayroong 4 na nahuli na. Nabawi na. Pero meron pa ring 4 na at large. Nahuli daw itong mga pumuga na ito sa mga secondary home nila, tsaka yung iba nahuli talaga dun sa mismong address. Tanga rin, Ba't sila pumunta doon? But anyway, sa mga kababayan natin dyan sa Bulacan at mga kalapit lugar ng Bulacan, mag-iingat po tayo dahil meron pa po na hindi mga nahuhuli. Mag-iingat po, doble ingat na lang po tayo. Pero nakakadismaya to kasi NCR na naman yan. Bulacan, Central Luzon. Panay ang bantay nila sa Davao. Panay ang sinasabi nila na mga pulis sa Davao, pabaya. I-under nila sa PNP state ang Davao. At may mga nahuhuling mga droga na naman sa Davao. Nako po. Nakafocus sila sa problema ng Davao, pero may mga ganitong nangyayari within the metro. Ibig mo sabihin, Boss Dada, sa kaka-focus nila sa Davao, dito nangyayari yung mga inaasahan natin. Inaasahan nila. Actually, kahit hindi sila mag-focus sa Davao, peaceful ang Davao . Yun na nga. So, dapat talaga,
nangyayari na yan dito kahit nakafocus sila dito pero nangyayari pa din. Siguro kung meron mga kapulisan na dapat nalinisin, hindi yung sa Davao kung saan isa na yan sa mga peaceful at talagang gumagana ang sistema dyan sa Davao. At alam mo eto, kasi na-live ko po yan kanina Yang 8 na yan, alam nyo po ba ang kaso niyan? Nako po. Tungkol lahat yan sa droga. Pangiwi. Yun. Pangiwi pala itong mga to. So kaya nga sinasabi ng mga viewers ko, ano ba yan? Nakatakas o pinatakas? Meron bang baka magbebenta yung mga yan? Kasi napaka-unusual. Okay, hindi po tayo nagbibintang. Pero syempre, lahat po konektado sa droga. Tapos ang init-init nyo sa Davao. Tapos ayan naman pala ang nangyayari dyan sa Bulacan. Yun ang problema. Okay naman ang Davao, hayaan nyo na sila, kaya nilang mag-ano. Ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan, na ang Davao po ay isa sa pinaka-safest na lugar sa buong mundo. Kaya hindi natin alam kung bakit nagkakaganon. Pero may nabalitaan ba kayo na 600 daw na i-deploy na mga kapulisan dito sa NCR? Parang may nakita. Meron, kasi dahil daw dun sa nangyari yung shootout dito sa siguro sa Ayala. Hindi ko alam kung yan Pero mag-deploy daw sila ng mga 600 na personnel dito sa Metro Manila. So, which is also good. Maganda yun, maganda yun. Kahit pa paano, malaking tulong yan dito sa ating, sa NCR. Kasi alam mo, dito sa NCR talaga, nandito Police visibility. Dito nag-ipon-ipon yung mga kawatan no? Ayan. So, sa kabilang banda, meron pa tayo ibang pag-uusapan. Meron po ba tayo nung video nung 90 billion PhilHealth issue? Iyon, maganda pag-usapan. Talaga namang malupit na expose ni dating spokesperson Harry Roque. Presidential spokesperson Harry Roque. Tingnan natin kung makakapag-play tayo ng video nung kanyang reaction patungkol dyan sa 90 billion PhilHealth issue. Hindi biro yan 90 billion? 90 billion yan. Nako. Saan kaya ito gagamitin Tapos magkano ba yung more noble causes. More noble causes. Yun sabi nila. Yun ang sinasabi nila. So walang specific na yung bulsa ba kasama sa noble causes? Pwede naman. Kasi wala naman nakalagay. Yung biyahe. Kasama din. Pero pakinggan muna natin itong reaction ni dito. Hindi na natiis ng dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque na ilabas ang kanyang saloobin dahil sa questionableng memorandum ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na ibalik ang hindi nagamit na pondo na aabot ng halos 70 bilyong piso. Kahit na ngayong taon lang ay nagkaroon ng increase sa contribution sa mga miyembro nito, alamin natin ang detalyeng ito sa ulat ni Carlo de la Peña. At kung titignan niyo po, ang unang naging release ay Mayo. Ano bang date yung Mayo na yon? May 10. Ibig sabihin, nakapag-release na sila ng magkano yun? 20 billion pabalik. First tranche. Samantalang yung 20 billion na yan, napakadami sanang nabili ng gamot, napakadami sanang mga sakit na nabigyan ng case rate. Nasaan na ba ho ang konsyensya ng ating mga namumuno sa bayang ito? Dismayado ang dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pondong ibinalik ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa Bureau of Treasury na sana ay maaaring magamit ng ahensya sa dagdag benepisyo ng bawat Pilipino. Isaan niya itong labag sa batas dahil lahat ng pondo ng PhilHealth ay dapat ibigay bilang benepisyo at hindi ibinabalik sa kaban ng gobyerno. Kung ayaw nilang ibigay sa karagdagang benepisyo, huwag silang magdagdag ng premium. Kamakailan lang ay nagdagdag ng 5% increase sa premium ang PhilHealth para sa taong ito na alinsunod umano sa Universal Healthcare Law. Samantala nangakong muli ang dating opisyal na mananagot ang mga sangkot sa pagpapabalik ng hindi nagamit na pondo ng PhilHealth na sana ay makikinabang ang mamamayang Pilipino lalo na ang mga mahihirap. Uulitin ko po ang aking pangako Hindi ko po kayo tatantanan. Pakukulong ko po kayo. Dahil kasalanan talaga ang ginawa ninyo na yung para sa mahirap, para sa kinakailangan sana, tustusan ang buhay ng mga mahihirap, lulustayin nyo pa ngayon. Bakit akalain nyo ngayon, makakalusot kayo? Hindi po. At antayin nyo po ang inyong mga demanda this time. Dahil 4 na beses po kayo na maglulustay ng halaga ng pera para sa mga mahihirap, sapat na po yan para sa plunder.
Batay sa naturang memorandum ng PhilHealth, ang susunod na tranche ng pagbabalik ng pondo ay sa August 21 ngayong taon na may halagang 10 bilyong piso. Ang third tranche naman ay sa October 16 na may halagang 30 bilyong piso at May 26 sa susunod na taon ang may halos 30 bilyong piso. Sinusubukan namang kontakin ng PhilHealth para sa kanilang panig tungkol sa isyong ito, ngunit wala pa silang tugon hanggang ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Nako, ginalit nila si Atty. Harry Roque. Napakalaking pera nito. Beast mode si attorney doon. Well, ako nung una tong nilabas ni Atty. Harry Roque sa kanyang show tuwing umaga, talagang bumakbak si Sir No. Sigaw siya ng sigaw. Talagang galit na galit. Ako, nung mga panahon na yon, dahil wala siyang pinakikitang mga visuals, wala siyang pinapakitang mga ebidensya, ang sinabi ko noon is, mas maganda yung expose kung merong ebidensya. Yun. At eto na nga, inilabas na nga ni dating Congressman Harry Roque, spokesperson Harry Roque, etong document na to na nagpapatunay nung kanyang claim. Kaya kaisa niya na ang Banateros dito sa corruption, posibleng corruption na ito. Okay. So ito nga, at nakakalungkot mga kababayan, sa ang dami nating mga kababayan na nangangailangan ng medical na tulong. Unang-una, bawal po pala ito, no? Bawal pala itong ginawa nila. Napakarami ng mga kababayan natin na nangangailangan ng medical na tulong. So bakit hindi na lang po ito itinulong? Kasi mga kababayan natin, kukunti lang naman po binabawas sa PhilHealth dyan. Naranasan ko po yan before, like 10 years ago, kami nagpapagamot ng anak. At pabalik-balik, ang dami-daming hinihingi. Tapos kukunti lang ang ibibigay sa'yo. So now, siguro it's time, no? It's time na ibalik sa taong bayan itong mga para sa mga ordinaryong Pilipino. Dahil, katulad ngayon, na merong 90 billion na isiniksi kung saan-saan, ito ay malaking tulong na sana doon sa mga nakapila dyan sa ospital. Dyan sa East Avenue, na kung nadadaan kayo dyan, ang haba-haba ng pila. So, ibig sabihin, ang dami ng ating mga kababayan na humihingi ng tulong. So instead sana na ilipat kung saan-saan o isiksik kung saan-saan itong pera na ito, hindi sana kahit bayaran mo pa ng buo yung bill ng isang ordinaryong Pilipino na walang kakayahang makapagbayad, hindi ho ba? Yun sana napakagandang ginawa nila. Di ba, Pusnada? Diba? Tsaka napakalaki niya, 90 billion. Maraming salamat sa pagsisiwalat mo niyan, Atty. Roque. Pero syempre, sa SMNI, kasi dyan lang lumabas yan sa SMNI. Nasa main... Wala. Kinuha ba ng mainstream media? Wala. Busal na naman. Wala. SMNI lang. At eto hindi natin malaman, di ba? Sinasabi nilang for noble cause daw. Hindi natin alam. Hinanap ko yung meaning. Wala akong makita kung saan ilalagay. Kung may specific talaga. Wala ako Yan ang gusto ko nga itanong kay Atty. Roque. Yung noble causes ba yan? Kasama bulsa, biyahe, actually, concert, ano pa? Actually, ito sabi ni Atty. Harry Roque. Parang natataon ba o talagang inilalapit sa eleksyon? Kasi itong 90 billion na ito, pwede ka na magpatakbo mula presidente hanggang sa kapitan Grabe, no? Di ba? Napakalaki nito, mga kababayan. Siguro kung bibilangin mo yung pitig-pipiso, patay ka na, hindi mo pa mauubos bilangin yung 90 billion, no? Alam mo, nung panahon ng panahon ng mga tito ko, kasi kinuwento lang to sa akin. Tito. So tuwing mag-i-election daw, lumalabas yung may manananggal. Nako, manananggal ng yan? Lumalabas yan. At saka, dating ang target ng mga funders, mga campaign funders, ay yung mga bangko, hold upan ng bangko. Nako. Ganon ang nangyayari noong panahon ng uncle ko. Ngayon? Ngayon, yung pera na ng gobyerno, yun ang ginagamit nila. Pilipino na, ang hold up, buong sambayan na hold up para lang sa election. Grabe, no? Ngayon, kung totoo yung inyong agam-agam na malapit masyado yung eleksyon para lumabas itong mga ganitong klase ng form ng corruption. Actually, di naman tayo nagsabi niyan. Nasabi ng una ni Atty. Harry Roque kanina yan. Galit na galit. Kaya nga hindi daw siya titigil hanggat hindi napapanagot yung mga mastermind nito. At hindi natin Ikaw, alam mo ba? Kung sino mastermind nito? Hindi ko nga alam kung sinasabi ni Boss Dada na sadyang eleksyon. O talagang sadyang purap lang. Parang kasi yung mga senators natin, gumagawa sila ng batas according sa kung ano yung experience nila, which is hindi dapat. Dapat gumawa kayo ng batas. Yung centralized ba? Para sa Pilipino, para sa mga
nakakarami. Hindi dahil napakaganda ng estado ng buhay ninyo, kaya hindi na natin seseryosohin yung pagbabalangkas ng mga batas na hindi naman laging kailangan yung ginagawa nating batas merong epekto sa atin. Kailangan sa nakakarami. Well, ang problema kasi dito sa atin sa Pilipinas, parang hindi na nila pinakikinggan yung boses ng mga ordinaryong Pilipino. Kasi ang napapansin natin, kung ano yung gusto nilang gawin, yun na lang ang ginagawa. At parang na ano yung status ba? Yung status, kung ano yung kalagayan ng buhay mo, kung mayaman ka, or kung ano yung profession mo, parang sila na nagiging Pamantayan pamantayan. Sila na yung nagmamando, sila na dapat ang masusunod. Supposedly, House of Representatives, nire-represent dapat ang tao. Ang tao ba? Yung mga dapat, nasasakupan nila. kung ano yung opinion ng tao, dapat yun yung Hindi ba priority. yung speaker? Ha? Hindi ba yung speaker? Hindi. Yung nire-represent? Yun ang alam nila. Pag nanalo na sila sa eleksyon, Hindi pala yun. yun na, yung speaker na, yung Sana. pakikinggan nila, hindi na yung nire-represent na ng mga sektor, which is yung mga mamamayan. Akala ko speaker lang ang pakikinggan eh. Taong bayan akala ko pala. nga pag sinabing speaker, Oo. ikaw lang yung Oo. magbabandilyo eh. Hindi Dito ba? kasi, Boss Dada, Consoli, dito sa Pilipinas, ang dami ng mga taong entitled. Yung mga medyo tumataas na, porque nandun sila sa status or lideran, parang medyo kinakain na sila ng sistema. No? May narinig nga ako eh. Siya daw ay, sabi niya, siya daw ay reporter. No? Reporter, 37 years ng reporter. Galing ata dito yun eh. Nako, Tapos sino hindi daw siya makikinig doon sa mga ordinaryong vlogger kasi wala naman daw mga bilang. Oy, Wala talaga. naman mga bilang. Maniniwala lang daw siya doon sa mga news and all that, which is mali. Kasi minsan nga minsan dito sa Pilipinas, kahit bata, may idea. 'Di ba? Hindi mo alam yung idea ng bata na yon, yung pala Si magsusolve Mr. sa 8 problema. minutes yan. Yun. 8 minutes pa tawag nito. Oo, kasi yan yung mga para mga goldfish yan. Pagka ginanon mo ng pagkain, nagdahunan siya Kaya ng ano yan, may tawag dito. Meron silang attention span. Yan yung mga pala 8 yun. minutes. Pagtas ng 8 minutes, hindi na kayang mag-vlog niyan more than 8 minutes kasi Nag-i-expire na yung nag-i-expire. mahina ang reasoning. Ang bilis ng expiration. Oo, mahina talaga as in. Hindi ko Palagay ko meron namang magagaling na mga reporter na talagang sumikat naging mga senador pa nga yung iba, hindi naman ganyan kayabang. Meron. Di ba? Yung iba, low Naging profile. Vice President si Noli Di Castro, di Oo. naman ganyan kayabang. Sila Loren Legarda, naging mga senador, di naman ganyan kayabang. Pero ito wala pang wala pang nakukuha sa buhay ito Baka naman may mga awards na to.